Tingnan mo ang kamay ko, sobrang linis ng guwantes. Ayan na. Nakita mo ang malinis na tubig? Pagkatapos mong makita ang paggalaw ng lata, tingnan mo. Sa kaibuturan ng baga ng mundo, ang kagubatan ng Amazon, isang sakunang walang kaparis ang nagaganap. Desidido ang mga may kagagawan na ilihim ito. Maliit lang ang nabago para sa mga taga-Amazon sa Ecuador nitong mga siglo. Namumuhay pa rin ang mga katutubo gaya ng kanilang mga ninuno na may pagkakaisa sa kalikasan. Lahat ng kailangan ng tao na ibibigay ng kagubatan. Tubig, pagkain at tirahan. Gayunpaman, noong unang bahagi ng dekada 60, dumating ang pag-unlad sa kanilang pintuan. Bukod sa pagiging sagana sa mga hayop, ang Amazon ay mayaman din sa langis. Napansin ito ng isa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis sa mundo, ang Texaco. Sa sumunod na 3 dekada, ang dating malinis na kagubatan ay naging isa sa mga tinaguriang pinakakontaminadong lugar pang-industriya sa mundo, ang Chernobyl ng Amazon. Ang basurang langis ay nagparumi sa lupa, tubig at hangin. Hanggang ngayon, ang mga tribong naninirahan sa lugar ay napipilitang kumain, uminom at huminga ng lason na iniwan ni Texaco. Sa 18 taon, nilabanan ng mga komunidad ang malaking kumpanya ng langis sa korte na nagtapos sa di inaasahang paraan. Nagsimula ang kwento noong 1964 nang unang nagsimula ang mga operasyon ng eksplorasyon ng langis sa Hilagang Silangang Ecuador. Dahil mas mataas ang konsumo ng langis ng Estados Unidos kaysa produksyon nila noon, napilitan silang maghanap sa ibang bansa. Ang kumpanya ng langis na Texaco mula sa US ang nagorganisa ng paghahanap na nagresulta sa pagkakatuklas ng langis noong 1967. Nagsimula ang produksyon 5 taon matapos. Kapalit ng pagbibigay ng konsesyon, nakatanggap ang gobyerno ng Ecuador ng 25% na bahagi sa consortium. Sa pagdaan ng panahon, tumaas ang mga bahagi pero Texaco lang ang magpapatakbo ng operasyon. Itinatag noong 1900 at 2 ang Texaco ay kabilang sa Seven Sisters, mga kumpanyang namayagpag sa pandaigdigang industriya ng petrolyo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Malawak ang kanilang karanasan sa negosyo at sa teknolohiya ng produksyon ng langis. Bukod dito, namuna ang Texaco sa paglika ng makabagong teknolohiya para sa pangangalaga ng kalikasan ayon sa mahigpit na pamantayan sa polusyon sa Estados Unidos. Hindi pwedeng mag-drill ng langis kung hindi susunod sa tamang pangangalaga ng kalikasan. Sa Estados Unidos, naghuhukay ang mga ininyero ng pansamantalang hukay para imbakan ng basurang langis kapag gumagawa ng balon ng langis. Nilalagyan ng espesyal na hindi tinatagos na trapal ang mga hukay para maiwasan ang tagas ng basura sa lupa. Mayroon ding istasyon ng paghihiwalay kung saan nililinis ang krudong langis mula sa nakalalasong latak nito na kilala rin bilang produced water. Ito ay ibinomba pabalik sa mga bulsa sa ilalim ng lupa kung saan unang kinuha ang langis. Pagkatapos ng pagbabarena, tinatanggal ang balon at istasyon ng paghihiwalay. Inalis ang laman ng pansamantalang hukay at itinapon ang latak ng langis sa espesyal na lalagyan. Pagkatapos, muling pupunuin ng lupa ang hukay at ibabalik sa dating kalagayan ang lugar. Hindi ganito ang nangyari sa Ecuador. Sa halip, tinaya ng pamunuan ng Texaco na ang muling pag-inject ng basurang tubig mula sa pagkuha ng langis at pagtanggal ng basurang langis mula sa pansamantalang hukay ay hindi kailangang gastusin. Kaya imbes na ibalik ang basurang tubig mula sa pagkuha ng langis sa ilalim ng lupa, nagpasya silang itapon ito direkta sa mga kalapit na ilog at sapa. Ibinuhos ang latak ng langis sa pansamantalang hukay ng walang proteksyon na tarp o panapin. Dahil dito, nakalusot ang nakalalasong basura sa lupa at mga pinagkukunan ng inuming tubig ng mga residente. Sa ilang taong operasyon ng pagbabarena, naging permanente ang mga pansamantalang hukay. Naglagay sila ng mga overflow pipe para dalhin ang latap papunta sa mga ilog at sapa. Bukod pa rito, sinunog ng mga ininyero ng Texaco ang nakalalasang natural gas habang kumukuha ng langis kaya naglabas sila ng napakaraming mapanganib na dioxin sa hangin.
Sa loob ng 28 taon na nagmimina ng langis ang Texaco sa lugar, itinapon nila ang mahigit 18.5 bilyong galon ng nakalalasong basurang tubig mula sa pagkuha ng langis sa kagubatan. Ibinuhos ang basura sa isang lugar na may sukat na 1,000 at 500 square miles na halos kasing laki ng estado ng Rhode Island. Walang aktwal na planong ginawa para limisin ang mga hukay. Itinago ng kumpanya ang lahat ng tala ng mga insidente sa kapaligiran sa Ecuador tulad ng pagtagas ng langis at pagbuhos ng basura. Ang mga epekto ng kontaminadong lupa, tubig sa ilalim ng lupa at mga ilog ay labis na nakaapekto sa buhay ng 10,000 residente. Maraming bata ang nagdurusa ng mga epekto. Hirap sa paghinga mga pantal. Dito sa lugar ng Tagsibol, may ilang tao na namatay dahil sa cancer. Halimbawa, ang una kong ama, isa. Ang nanay ko, mga 2 taon nang nakalipas, namatay dahil sa kanser. Isipin mo, iinom ka ng tubig mula sa mga estero. Ipinakita ng mga resulta ng laboratorio na ang mga sampol ng lupa at tubig malapit sa mga balon ng langis ng Texaco ay naglalaman ng mataas na dami ng total petroleum hydrocarbons, isang napakakanserosong halo ng mga chemical na nagmumula sa krudong langis. Ang mga dami ay umaabot ng hanggang 1,000 beses na mas mataas kaysa pinapayagan ng batas ng Ecuador at maging 10,000 beses na mas mataas kaysa sa limitasyon na itinakda ng batas ng US. Namamatay ang mga alagang hayop sa pag-inom ng kontaminadong tubig mula sa ilog at sapa. Hindi na rin makapangisda dahil pinatay ng lason sa tubig ang lahat ng isda. Dating masagana sa biodiversity ang rehiyon, ngunit winasak ng polusyon ang mga hayop dito. Pinakaapektado ang mga taong naninirahan sa mga lalawigan ng Sucumbíos, Orellana, Napo at Pastaza. Ang pagkakalantad sa mataas na antas ng TPH ang naging sanhi ng pagkasira ng kanilang mga lamang loob, mga problema sa paghinga, pagkalason sa dugo, iritasyon sa tiyan at balat at mga depekto sa kapanganakan. Ilang pag-aaral ang nag-ulat ng mas mataas na kaso ng cancer, leukemia sa mga bata at pagkakunan sa mga lalawigang ito kaysa sa ibang bahagi ng Ecuador. Sa kagustuhang kumita, naging sanhi si Texaco ng isa sa pinakamalalang sakunang pangkalikasan sa kamakailang kasaysayan. Tinatayang mahigit $3 kada bariles ang kanilang natipid. Noong 1992, natapos ang konsesyon ni Texaco sa operasyon ng pagbabarena ng langis sa Ecuador, kaya naiwan ng pag-aari sa Petro Ecuador na pagmamay-ari ng gobyerno. Sa kasamaang palad, patuloy na pumapatay ng tao ang mga basurang iniwan nila. Noong sumunod na taon, nagtipon ang 30,000 residente at itinatag ang Amazon Defense Front o FDA para wakasan ang kanilang paghihirap. Nakipagtulungan ang grupo kay Stephen Donziger, abogadong Amerikano, para magsampa ng class action lawsuit laban sa Texaco sa US. Inutusan ng FDA ang kumpanya na ayusin ang pinsala sa kalikasan at magbayad ng kompensasyon sa naapektuhang komunidad. Gusto rin nilang masiguro na malalaman ng lahat ang trahedya. Noong 1990, tatlo nagsampa ng class action lawsuit sina Donziger at FDA legal team laban sa Texaco sa New York Federal Court. Para sa mga tao mula sa Amazon ng Ecuador, ang pagkamit ng hustisya ay usapin ng buhay at kamatayan. Pero ganun din ang totoo para sa Texaco. Kung nanalo ang FDA, magiging precedent ito sa mga kaso laban sa kumpanya ng langis na sinasabing sumisira sa kalikasan sa buong mundo. Sa halip nagkaroon ng labanan kina David at Goliath, madalas lampas sa legal na sistema. Habang nagbunto ng maraming ebidensya at papakita ng lawak ng krimen sa kagubatan ng Amazon, ang mga aktivista ng FDA gumawa naman ng ibang estratehiya ang pamunuan ng Texaco. Nagsagawa sila ng lobbying campaign para mailipat ang kaso mula Estados Unidos papuntang Ecuador dahil inaasahan nilang mas madali silang mananalo roon kaysa sa hurado sa Amerika. Nagsumite ang mga abogado at eksperto ng Texaco ng 14 na sinumpaang salaysay na pumupuri sa mga hukom at sa pagiging patas ng mga korte sa Ecuador. Ayon sa kanila, ang kaso ay nararapat sa Ecuador. Noong Oktubre 2000, nakuha ng isa pang higanteng kumpanya ng langis, ang Chevron, ang Texaco. Inamin ng bagong pamunuan na itinapon ng Texaco ang kontaminadong tubig mula sa pagkuha ng langis sa mga ilog ng Amazon, ngunit sa kabila nito ay patuloy nilang ipinagtanggol na hindi nila responsibilidad ang paglilinis ng lugar. Sinabi ng mga abogado ng Chevron na gawa na ng kumpanya ang bahagi nito sa pag-aayos ng pinsala at ang natitira ay nasa pamahalaan ng Ecuador.
Gayunpaman, ang $40 milyong na kampanya ng kumpanya para sa paglilinis ay wala namang naging epekto, kundi isang panlabas na pagpapaganda lamang. Sa totoo lang, konti lang sa mga hukay ang kanilang inako ang responsibilidad at tinabunan lang ito ng lupa nang hindi inaalis ang nakalalasong langis na latak. Habang tinatago ng mga manggagawa ng Chevron ng ebidensya, patuloy namang nangangampanya ang kanilang mga abogado at lobista para mailipat ang paglilitis sa Ecuador. Matapos ang maraming taong paglolabi, nagbunga rin ang ipinasok na pera. Noong 2002, inaprubahan ng federal na hukuman sa New York ang paglilipat ng paglilitis sa Ecuador. Nangako ang Chevron na susundin ang lahat ng desisyon ng mga hukuman doon. Pero nagulat ang kumpanya ng langis sa nangyari. Ang hukuman sa Ecuador ay talaga namang patas at walang kinikilingan, maingat na pinangunahan ng proseso at isinasaalang-alang ang interes ng parehong panig. Umabot sa 220,000 na pahina ang mga tala ng paglilitis, ngunit ang pinakamahalagang ebidensya ay ang 54 na inspeksyon na pinangasiwaan ng hukuman sa mga dating balon ng langis ng Texaco. Sa mga inspeksyong ito, natuklasan ang nakakagulat na dami ng TPH sa tubig at lupa. Bago ito, lihim na sinuri ng mga inhinyero ng Chevron ang mga balon ng langis para hanapin ang mga lugar na may pinakamababang TPH. Magaling ang ginawa mo, Dave. Sa simpleng gawain lang, sinong pumili ng lugar, Rene? Sino ang pumili ng lugar, Rene? Gayunpaman, napakalawak ng polusyon kaya hindi sila makahanap ng malinis na sample na maipapakita bilang ebidensya ng paglilinis ng Chevron. 18 taon mula ng isampang kaso at 9 na taon matapos mailipat ang paglilitis sa Ecuador, naglabas na ng hatol ang korte. Napatunayan ang kasalanan ng Chevron sa polusyon ng 2 milyong akre ng kagubatang ulan sa Amazon. Inutusan sila ng korte na magbayad ng $18 bilyong para sa pagsasayos ng kapaligiran, pagpapanumbalik ng ekolohiya at pagbibigay ng kompensasyon sa 5 ng apektadong katutubong komunidad. Kalahati ng halaga ay multa sa Chevron dahil tumanggi silang humingi ng pampublikong paumanhin. Matapos magpasya ang korte ng apela na walang legal na batayan para parusahan ang Chevron sa hindi paghingi ng paumanhin, nabawasan ang multa sa siyam na tuldok $5 bilyong. Ang hatol ang naging wakas ng matagal na laban para papanagutin ang pabayaang kumpanya ng langis. Nakamit ang hustisya, ngunit hindi ganoon ang pananaw ni Chevron. Sa ikinadismaya ng publiko, tumanggi si Chevron na magbayad ng anumang multa. Sa halip, tumugon sila sa hatol sa pamamagitan ng matinding kampanya laban sa pagpapatupad nito. Nilalayon nilang baliwalain ang hatol ng korte sa Ecuador kaya nagsampa sila ng kontrademanda sa Federal na Korte ng US at sa Permanent Court of Arbitration sa Hague. Ang kontrademanda ay nakabatay sa testimonya ni dating hukom Alberto Guerra sa Ecuador na sinabing inalok siya ng pera ng mga lokal na tribo para isulat sa kanilang ngalan ang hatol ng korte. Noong 2014, nagpasya ang US District Court sa New York na ang hatol ng Ecuador ay bunga ng pandaraya at racketeering kaya hindi ito maaring ipatupad. Dahil dito, hindi na pananagutan ng Chevron ang pinsalang idinulot nito sa Ecuador. Naglabas din ng parehong desisyon ang korte sa Hague na inutusan ng pamahalaan ng Ecuador na magbayad ng $112 milyong sa Chevron. Dahil sa dalawang desisyong ito, hindi na maisa sa katuparan ang hatol ng Ecuador. Si Stephen Donziger, abogado ng FDA, ay na-house arrest dahil tumangging ibigay sa korte ang kanyang personal na computer, telepono at lahat ng dokumentong may kinalaman sa kaso. Mukhang ang biktima ay naging salarin na. Isang taon matapos ang hatol ng federal na korte, binawi ni Alberto Guerra, pangunahing saksi, ang karamihan ng kanyang testimonya. Nangyari ito matapos matuklasan ng mga aktivista ng FDA ang mga kontratang pinirmahan niya sa Chevron para sa iba't ibang benepisyong nagkakahalaga ng hindi bababa sa $326,000. Gayunpaman, epektibo pa rin ang hatol ng federal na korte based sa kanyang testimonya. Hayagang sinabi ng Chevron, lalabanan namin ito hanggang magyelo ang impyerno at kapag nagyelo na, lalabanan pa rin namin ito. At naging malinaw sa mga katutubong tribo na kakaunti na lang ang pag-asa nilang magtagumpay. Hindi kailanman nagbayad o gumawa ng hakbang ang Chevron para ayusin ang pinsalang idinulot nito. Imbes, inalis nila lahat ng ari-arian nila sa Ecuador at tuluyan ang iniwan ng bansa. Bilang kapalit, ang hatol ay napunta sa mga katutubong tribo ng Amazon sa Ecuador. Sila ay hinatulang uminom, kumain at huminga ng nakalalasong basura habang buhay.
Nagpapasalamat ako kay Chris Denhan sa pagbibigay ng material mula sa Ecuador, Poison Rainforest para sa episode nating na yon. May link sa buong dokumentaryo sa description. Kung nainteresahan mo ang videong ito naman ang sunod mong panuurin. Like at mag-comment kung gusto mong suportahan ang channel.